Divorce ulit ang topic natin but this time from a secular perspective. Also pag-uusapan natin ang train sa London na bumati ng ladies and gentlemen. Mortal sin yan. Then, sasagutin ang tanong, pag-usapan natin kung bakit walang Mother's Day episode ang The J. Aruga Show! Kumusta? Kumusta? How is everybody? I hope you're doing fine. Shout out time na muna tayo. Shout out kina Tita Dolly ni Bro Mike, kay Sal, sa pinsan kong si Berna, kay paring Ricky, kay Marvin. Salamat sa pakikinig nyo. Salamat din kina Yuji, Carlo, and Revon ng Threesome Podcast for inviting me as their guest. Si Mrs. nung pinapanood niya yung guesting ko sa Threesome Podcast, nainis siya dun sa paggalaw-galaw ng kamay ko. Ako naman ang inisip ko, wow, nai-invite ko na pala si Jordan Peterson. Kulang na lang, ma-invite ko rin yung katalinuhan niya. Okay, sobrang na-enjoy ko may pag-uusap sa kanila sa Threesome Podcast. Dito sa podcast world, parang kilala mo na lahat ng mga tao. Kahit hindi pa talaga kayo nagkikita o nagkakausap. Dahil siguro sa napapakinggan mo sila and akala mo close na kayo kagad. So pakinggan nyo yung Threesome Podcast guesting ko sa kanilang FB page. Also, salamat din kay Doc Gia. Doc Gia Season for guesting on the episode about mental health. Thanks, Doc Gia. Then, there's Layla Miller. Thanks, Layla. I urge the listeners to listen to the episode kasi talagang diniscuss namin ang evils of divorce. Ang pinakamasakit sa lahat sa divorce ay yung nangyayari sa mga bata. Natutunan ko lang din sa aklat ni Layla na Primal Loss na sa US, napakalaki pala ng epekto ng pag-divorce ng mga parents sa mga bata. Nadadala nila ang trauma until adulthood. And walang masyadong gustong magsalita tungkol sa kanila. Lagi na lang nating sinasabi na children are resilient. Nagtatago tayo sa kasinungalingang slogan na yan para mabuhay ng masaya ang mga parents na hiwalay sa isa't isa. Ngayon ang mga bata, kinikim-kim na lang nila sa sarili nila hanggang sa lumaki sila ang sakit na nararamdaman nila. Bakit sila magsasalita? Ayaw nilang mag-feel bad ang mga parents nila. I urge you guys to read Layla Miller's book, Primal Loss. At ang good news ay inoffer ni Layla ng libre ang e-book. At ito ay makukuha nyo sa ganitong paraan. Oops! Sorry, hindi ko spoil kung paano nyo makukuha yung libreng e-book. Libre na nga eh. The least you could do is listen to the episode up until the very end. Isa sa pinakamahalagang episode dito na ginawa natin sa podcast. Kaya sobrang promote ako dito at passionate ako na kailangan yung madinig ang episode na yon. May mga issues ang left na lang ako. Kung i-adapt natin ang environmentalism, I don't think may malaking negative effect ito sa society. Pero kapag in-adapt natin ang culture of divorce, ibang usapan na yan. Anyway, what's our topic today? Divorce pa rin. The reason na divorce ulit ang topic natin is talagang gusto kong pag-usapan ang divorce noon pa. Like I said in the previous episode, our country not having a divorce law is not a bug. It's a feature. At tayo na lang ang nag-iisa sa mundo na walang divorce. Hindi dahil backwards ang bansa natin, kundi mas matalino tayo. Joke lang. Pero sabi ni Layla, sila nga sa West, nagpapakahirap sila na i-undo lahat ng maling nagawa nila sa bansa nila tapos tayo makikigaya pa. Last episode,
Layla discussed divorce from a Catholic perspective. She discussed it with quotes from the Catechism and past popes. Ngayon naman, mga secular arguments of divorce ang pag-uusapan natin. So, meron bang mga secular arguments against divorce? Madami. Una, ano nga pala masasabi natin dun sa ano paki mo? Kung ayaw mo ng divorce, bakit hinahadlangan mo yung ibang tao na magkaroon ng choice na ito? Kasi, society na ang pinag-uusapan natin. Hindi tayo nabubuhay sa isang bubble. Well, sa panahon ng pandemic, medyo. Pero hindi tayo magtatagal dito. Like Layla said in the episode, divorce is contagious. This has been studied na kung may mga malalapit ka sa buhay na divorcee, malaki ang chance mo na hiwalayan din ang asawa mo. Search nyo yung article na ito from Huffington Post entitled Divorce is Contagious. Here's why. Besides, we put choice in such a high regard. Alam niyo yung Paradox of Choice? A book by Barry Schwartz. Sinasabi sa aklat na ang sobrang daming choices ay paradoxically becoming a problem than a solution. Halimbawa, na-experience nyo ba na sa Netflix may 2 hours ka lang of free time para manood ng 2-hour movie? Dahil sa dami ng choices, ay hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. Ang ending ay wala kang napanood dahil nasayang ang 2 hours mo of free time sa kakapili ng gusto mong panoorin. Ano kinalaman nito sa divorce? Ang pinupunto ko lang ay hindi dahil maraming choices ay magandang bagay na ito. Mas makakatulong pa sa iyo, let's say, tanggalin ng Netflix ang lahat ng sobrang pangit na movies para kung may piliin kang pelikula, regardless kung ano yon, malaki ang chance na magagandahan ka. Yung piling-piling pelikula lang ito. Sorry, sobrang luma ng reference. Okay, sa divorce or abortion or any evil in the world, hindi ba mas maganda kung wala na ang option mo ng mga evil choices? Kung ang donkey na equally gutom at equally uhaw, prinesintahan mo ng tubig at pagkain at ang bawat choice na ito may equal distance mula dun sa donkey, sabi nila, mamamatay daw yung donkey. Kasi hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya until mamatay siya either sa gutom o uhaw. Ito ang thought experiment na kung tawagin ay Buridan's ass. Mas mabubuhay pa daw si donkey kung tinanggal mo yung isa sa mga choices. My point is, hindi basta maraming choices, mabuti. Now, baka sabihin mo, Jay, isa sa pinag-usapan nyo ni Layla is no-fault divorce system. Disagree din naman ako dyan. Ang gusto ko lang ay fault-based divorce system that will cater to the 4 A's: abuse, addiction, abandonment, and adultery. To which I would ask, is legal separation not enough? Meron naman ang bansa nating provisions for those, and ito yung legal separation. Besides, kung aralin mo ang nangyari sa US, nagsimula din naman sa fault-based divorce system ang divorce nila. Kaso they realized na may mga couples na gusto talagang maghiwalay at dinadaya lang nila ang system. Nag-represent sila ng false evidence of the 4 A's. To a point na sinabi lang nila na, F it. Pinahirapan lang natin ang sarili natin dito. Gawin na lang kaya nating no fault ang divorce. You see, slippery slope as it may seem, pero nangyari na sa ibang bansa. Huwag na nating gawin ang experiment dito. Besides, sabihin nating fault-based system ang divorce natin. At ipapatupad natin ito para sa mga kababaihan para makatakas sila sa abusive relationship. Paano kung si Mr. ang may ayaw sa marriage? What if naisipan niyang bugbugin ang asawa niya to get out of the marriage? Di ba may possibility na mangyari ito? Hindi guarantee na safe si babae kapag may fault-based system na tayo. Now, let's talk about the effects of divorce to the society. Kasi walang any study that says that when a country starts having a divorce law, nag-improve greatly ang moral ng society nila. Many written articles are on the opposite.
One good article is from Manila Bulletin, written by Dr. Bernardo M. Villegas, published on January 6, 2017. The article is entitled The Social Evils of Divorce. According to the article, from 1960 to 2000, divorce rates has more than doubled from 20% to 45% of first marriages. The data suggests that 2/3 of all divorces involving children are low conflict, meaning walang domestic violence or emotional abuse involved. Also, from the article, because divorce is on the table, most marriages in the US, mas hindi sila metikuloso pumili ng spouse at mas hindi sila matyaga mag-keep ng marriage bond. Kasi, madali namang mag-opt out sa relationship. In the end, ang mga bata ang nagsasuffer. Children from broken homes are more likely to divorce as adults, to suffer from mental illness, to drop out from school, have poor relationships. Ito ang subject ng aklat ni Leila na Primal Loss. Still from the article, divorce is associated with poverty, depression, substance abuse, and poor health among adults. Children from a step family experience educational failure, teenage pregnancy, and criminal activity. More broadly, widespread divorce poisons the larger culture of marriage. It sows distrust, insecurity, and low commitment mentality. Every year in the US, more than 1 million children see their parents divorce. Marami pang nakasulat sa article. I suggest kayo na magbasa ng whole article. May parts 1 and 2 ito. Just search The Social Evils of Divorce by Dr. Bernardo M. Villegas. To add to this, there are stats that say that children are more likely to get abused by the live-in partners or the boyfriends of the single-parent mother. I heard this from Dr. Jennifer Roback Morse. Once a mother divorced, sadly, every guy that steps in the door will now just be there for the mom's ass. Wala nang papasok sa bahay na yon na manliligaw para lang sa concern nila sa mga bata. Hindi ito yung number 1 concern nila. Search nyo ang stats na yan. The keyword is child abuse is 40 times more likely when single parents find new partners from the website Philly Boys. Ano ang gusto kong iparating dito? Ang nais ko lang iparating ay ang mga bata ang nagsasuffer sa divorce all for the sake na sumaya ang mga magulang. Pero Jay, may karapatan din naman kaming sumaya, di ba? Sabi ng spouse na gustong magpa-divorce. Maganda yung sinabi ni Leila tungkol dito. 50% of the marriage vows is puro tungkol sa negative. In sickness, negative. For poor, negative. For worse, negative. Walang nag-vow na puro positive lang yung gusto lang i-vow. Yung sasamahan lang kita dahil sa mga positive things. Hindi sweet pakinggan yon. Ay, teka. May nakakalimutan din tayong part ng vow. Ito yung sinasabing, till death do us part. Hindi man tayo nagva-vow na, but only until we call it quits. Okay, speaking of negative, if you do a Google search for the keyword divorce effect on society, eto mga top results. Divorce and the damaging effect on children and society from business world. So negative yan. The consequences of divorce on individual, family, and society from ResearchGate. Tungkol pa rin sa negative effects. Social effects of divorce, unhappy marriage. So pinapayo dito na marriage counseling is cheaper than divorce. The effects of divorce on America, the Heritage Foundation. How divorce can adversely affect the economy by Investopedia. The literatures are there. Hindi ito conspiracy theory na kailangan mong pagtagpi-tagpiin ang clues. It's in plain sight. Absorb them while it's still there. Kilala ko kasing mag-operate ang left kung paano sila kumilos at ibaon ang mga literature that are against their ideology sometimes.
And the left will soon be in full force on the destruction of the nuclear family. I see this in some of their articles. Tapos nasa manifesto ito ng BLM. At kung papansin niyo ang mga movies at TV shows ngayon sa US, karamihan ng magulang doon puro single parents na. Kahit na yung pinaka-family friendly na palabas. Halimbawa, Stranger Things. Lahat ng kids doon puro anak ng single parents. Isa lang yung nuclear family doon, yung Wheelers. Pero even them, may problema ang mag-asawa. Mighty Ducks Game Changer. Halos wala sa mga bida ang may nuclear family. Siguro isa lang. Sa Cobra Kai, ang Larussos lang ang buo ang pamilya. The rest, puro single parents na. Sa Riverdale, wala sa mga bida na sina Archie, Jughead, Betty, and Veronica ang buo ang pamilya. Hollywood is brainwashing us into thinking that an intact family is not the norm anymore. Tingin ko pinapagaan nila ang loob ng mga nagdi-divorce. At the same time, nasabi ito ni Mo Twister nung nag-guest siya dito sa podcast, we are now championing the single parent. And that's fine kung ito talaga ang card that was dealt with you from the very start. Pero kung nasa loob ka ng isang marriage, I think ang Hollywood gusto nilang magbigay ng quote-unquote comfort na okay lang i-divorce mo ang asawa mo. Ang dami kasing naghihiwalay sa kanila. And alam mo na, kailangan inclusive. Hollywood has been teaching us a lot of things na mali. Other arguments against divorce from the aforementioned Investopedia article entitled How Divorce Can Adversely Affect the Economy. Less economical siya dahil dadami ang sinusuportahan mong pamilya. And kung magre-remarry at magre-remarry ka, malaking gastos yan. That's why divorce is linked to poverty. Also, pansinin nyo, napag-usapan namin ni Leila ito sa no-fault divorce. Kapag may isa sa mag-asawa ang ayaw na sa marriage, the court will always side to the person who wants the marriage the least, 100% of the time. He or she will get divorced all the time. Nasaan ang justice doon? Divorce when legal is never pro-family. It's the death of our balanced society. Now, what do we do? Baka sabihin nyo, salita ako ng salita, pero wala naman akong solusyon. The obvious thing is to strengthen the institution of marriage. Know what marriage is for in the first place. Nabanggit ko ito sa episode and I will expound it here. Nadinig ko ito kay Jeff Cavins. These days daw, ang understanding natin is we marry who we love. And it seems like it makes a lot of sense, di ba? Sino bang hindi magpapakasal sa mahal nila? Kaso, ang problema sa model na yan ay paano kung wala na yung kilig? And believe me, nawawala yung kilig. Paano kung may ibang nagpakilig sa'yo? Paano kung may iba nang nagpasaya sa'yo? Divorce na? Sasabihin ng iba, kung tunay na mahal mo ang tao, hindi dapat mangyayari yon. Masyadong rooted sa Hollywood belief ang statement na yan than reality. I know someone who said that before. Sinabihan ko siya na, alam mo, kailangan actively diniligawan mo lagi ang asawa mo. Sabi niya, kung talagang mahal niyo ang isa't isa, dapat effortless ang marriage. Ayun, after a few years, binawi niya ang sinabi niya. Well, kasi mas magandang motto ay hindi yung you marry who you love, but you love who you marry. Verb naman kasi talaga ang love. It's something that you choose to do for someone that you choose to love. Ayon kay Stephen Covey, love the feeling is just a product of love the verb. You love who you marry. Yan ang age-old formula. Minsan foreign sa atin yung thought na nung unang panahon, may mga nagpapakasal na hindi pa ganong magkakilala. Yung mga arranged marriage. Yung marriage for political reasons ng dalawang kingdom. Hindi to yung pangpelikulang kwento. Sa movies kasi, si bidang lalaki, ililigtas niya si babae mula sa pagkakakasal sa isang lalaki na inareglo lang pakasalan niya. Minsan may kabayo pa si bidang lalaki. Tapos dadating siya sa simbahan, bago sabihin ni babae yung I do, mag-speech siya, champion ka talaga! Taas ang kamay ko sa'yo! Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh! Mahal na yata kita!
maging sino ka man. Guess the movie quote. Hindi ko sinasabi na gawin nating norm ang arranged marriage. Ang sinasabi ko lang, I love who you marry instead of marry who you love. Sa former, ang foundation ay yung marriage. Kaya wala kang choice kundi mahalin mo ang asawa mo. Sa latter, ang non-negotiable ay yung love. And most of the time, we equate this to the feeling. Kapag nawala ang feeling, para saan pat kasal pa rin kayo. Also, ang ilang nakakasira sa institusyon ng marriage ay ang objectification of women and contraception. Sanga-sanga na. Kung si Mister, iniisip niya lang na ang babaeng mas bata, mas maganda na encounter niya ay no strings attached naman. Basta mahalaga, stick to one serious relationship. Well, kahit na iniisip mong kasangkapan lang ng iyong sexual desires ang ibang tao na nagbibigay sa iyo ng pleasure, si Iha, guess what? May feelings ito. Hindi ito para usan lang. Sabi ko nga sa isang episode, may bonding hormones na na-exchange sa sex. Kaya meant ito for pair bonding ng mag-asawa. Nakakasira din ng pamilya ang contraception. Kasi malakas ang loob na magka-mistress si Mister. Hindi naman kasi siya mabubuntis eh. O kaya malakas ang loob niya mag-sleep around kasi hindi siya makakuha ng STD. Or so you think. As I'm recording this, the latest news on marriage is that Justice Marvick Leonen has modified the meaning of psychological incapacity in getting an annulment. Ito sabi niya, psychological incapacity is not a medical but a legal concept. It need not be a mental or personality disorder. It need not be a permanent and incurable condition. Therefore, the testimony of psychologist or psychiatrist is not mandatory in all cases. The totality of evidence must show clear and convincing evidence to cause the declaration of nullity of marriage. It seems like our justices are laying the precedent for us to just say, who the hell are we kidding? Legalize lang natin kaya ang divorce. Guys, it's time to relearn the true meaning of marriage, which is a one flesh union ordered for the good of the spouses and the procreation and education of the children. Conservatives, it's time to take back the culture. Welcome to What's News. Today we'll talk about a news from London, England. This is from a few days ago. From Yahoo News. Train company apologizes to non-binary passenger for welcome ladies and gentlemen message. Here's the article. A train company has apologized to a non-binary passenger after a conductor welcomed passengers with the words, "Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls." The announcement sparked a complaint by a non-binary passenger, Lawrence Coles, via Twitter, writing, "Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. So, as a non-binary person, this announcement doesn't actually apply to me, so I won't listen." London Northeastern Railway responded, saying its train manager should not be using language like this and apologizing for the lack of inclusion. The company wrote, "I'm really sorry to see this, Lawrence. Our train managers should not be using language like this, and I thank you for bringing this to my attention." Sorry. Cultural appropriation yata yung ginagawa ko. Pero actually okay lang kasi white naman ang British. And okay lang na i-mock sila kapag white sila. Ang masama, yung manggaya ka ng Wakandan. So, ano ginagaya mo yung Wakandan? Kinocross mo yung kamay, tapos nag-Wakanda forever. Bad. Bad ka. Moving on. Sabi ng company, "Please
Could you let me know which service you're on, and I will ensure that they remain as inclusive as we strive to be at LNER. We've been working very hard with educating our people with our gender-specific pronouns. Actually, nouns yung ginamit, hindi naman pronouns. Okay, moving on. On why gender-specific pronouns are not suitable in instances like these, and we're sorry to see this has not been applied here. It is entirely valid for someone who does not identify with the terms used to feel excluded, and as a business, we do not accept that anyone should feel excluded. End of quote. So basically, may nagreklamo sa isang train company na binati ang mga passengers ng ladies and gentlemen, boys and girls. Guys, this is totally unacceptable. The horror. Hindi ko ma-imagine ang sakit na nadadama ni Lawrence nung nadinig niya ang pagbati na ito at excluded siya bilang non-binary passenger. Let's say may emergency sa train. At biglang sinabi na, "Ladies and gentlemen, boys and girls, don't panic. Let's form a single file." As a non-binary passenger, iisipin ko hindi concerned sa buhay ko ang konduktor ng tren at hindi niya ako in-address sa gitna ng emergency. Parang ang katumbasan, parang gusto niya akong mamatay. Dito sa Pilipinas, dahil tinuturuan na natin ang mga grade 10 ng gender ideology, malamang in a few years, mag-identify na sila as non-binary. Malamang ngayon pa lang. Kaya dapat paghandaan na natin ang inevitability na ito. Siguro, instead of ladies and gentlemen, ang appropriate greeting siguro is, "Greetings, humans." Ay, teka. Paano naman ang mga trans species? Baka mag-feel excluded sila. Nag-exist ang trans species, you know? Hindi ka aware dito? You bigot! Ano ka? Human supremacist? Search nyo sa Twitch yung streamer na si Ferocious Steph. Isa siyang trans deer. Para ma-educate ka, you bigot. How dare you? So I think ang dapat na pagbati ay tingin ko, "Greetings, Earthlings." Wait. Kung isi-search mo nga pala sa Google si Jareth Nebula, an article from mirror.co.uk. So napaka-reliable website niyan. Ex-transgender man now wants to live as a sexless alien and now had nipples removed. Baka mag-feel excluded ang mga nag-identify as aliens kung "Greetings, Earthlings" ang gagamitin nating pagbate. Lalayo ka pa. Si Brad Pitt nga, dating nag-guest sa podcast, di ba? Nag-identify siya as alien. Baka mag-feel excluded yun. Buti lang, hindi ko siya binati ng "Ladies and Gentlemen" or "Greetings, Earthlings." So, I think ang pinaka-appropriate na pagbate ay siguro "Greetings everybody" na lang. Ano ka mo? Paano ang mga kaluluwa? Wala silang body? Okay, well, "Greetings everyone." Ano? Ano? Paano yung mga multiple personalities gaya ng character ni James McAvoy sa Split? Hindi naman siya one lang? Di "Greetings." O yan. I'm sure wala na magre-reklamo niyan. Ano ka mo? In-exclude ko na lahat? Bahala kayo sa buhay nyo. Wala na akong maisip actually. Pero seriously, magugulat ka sa iba't ibang identities na tinitake ng mga tao ngayon. Akala ko nung una walang nag-identify na trans species. Meron pala. Tapos akala ko din wala akong makikitang trans alien. Meron din pala. Nahinto na lang ako doon sa trans ghost. At hindi ko alam, baka nagkamali lang ako sa paghanap ko. Baka meron namang trans ghost pero mali lang yung ginamit kong mga keywords na pang search. Hindi na ako magugulat kung may magsa-self-identify as ghost. Yung tipong tinatry niyang dumaan sa pader para tapos nabubunggo siya dahil akala niya ghost siya. Anyway, it's time for Sagutin ang Tanong! In this week's Sagutin ang Tanong, may mga nagtatanong sa akin bakit wala daw Mother's Day episode ang The J. Aroga Show. Hindi ba mahalaga ang mga ina?
Ang sexist mo naman, Jay. May Father's Day episode ka pero Mother's Day wala. Ang sagot dyan, actually meron. And in fact, ito yun. Specifically para ito sa aking mom. Kasi gusto ko siyang ma-surprise. Kaya hindi ko tinapat ng Mother's Day yung episode na ito. Me ang tawag sa kanya. So, para sa iyo to, Me. Sa mga audience na hindi nakakilala sa aking airmats, let me tell you all about her. Nagtapos si Me ng nursing and just like everybody else na nagtapos ng nursing, pinangarap niya mag-abroad. Pero hindi niya tinuloy dahil sa pamilya, dahil sa amin. Sa panahon ngayon na dominant ang feminist ideology, mortal sin iyon. And medyo may konting regret kay airmats dahil lahat ng mga klase niya nakapag-abroad. And sometimes, nalulungkot siya. Mas magaan sana ang buhay kung nakapag-abroad siya. Pero, lingid sa kaalaman niya, ni Me, yung mga memories na umakyat ka, Me, kasama namin sa stage tuwing graduation. Yung kasama na ka namin gabi-gabi sa pagkainan, yung mga times na pinapagalitan mo kami at fino-form mo kami para maging kung sino man kami ngayon. So, Me, lahat nun, yung mga memories na yon, higit pa yon sa kahit anong kikitain mo kung nakapag-abroad ka. I'm not taking away anything sa mga nanay na pumili mag-abroad, yung mga Vilma Santos and Sharon Cunetas of the world. Pero marami ng pelikula na dinedicate para sa inyo. Kaya this time, ang pinaparangalan ko ay yung mga pumili na manatili dito. Sa totoo lang, para sa aming mga anak na lalaki, gaya ko na may pamilya na, kaming mga tatay, kailangan naming magpakatatag sa asawa, sa anak. Kailangan Tayo kasi yung haligi ng tahanan. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan dahil kung makita yun ng pamilya mo, iisipin nila, kung si daddy nga nahihirapan, paano pa kaya kami? Kaya given na yun, kailangan magpakatatag tayo. Pero kaming mga anak na lalaki, sa sandaling mayakap kami ng ina, ng mahigpit, for that brief moment, parang sinasabihan kami ng mundo na pwede ka munang maging mahina. Iwan mo muna yung pagiging matatag. Maging mahina ka sa yakap ng ina. So yun, tama na muna yung drama. So na-miss ko lang ang nanay ko kasi nasa ibang bansa siya and dahil sa COVID, alam mo na, hindi kami pwedeng magkita physically or hindi ko na siya nayayakap. I miss you, Me. So, babatiin ko na rin ang aking ate ng happy birthday. Siya yung una kong best friend in the whole wide world. Also, babatiin ko na rin lahat ng pamilya ko. Si Kwaki, si Preciosa, si De. And babatiin ko na ng happy anniversary ang biyenan ko. So, may nakalimutan pa ba akong batiin? Baka mamaya may ini-exclude ako. Okay, this has been another episode of the J. Orga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye.